God, the tree, at mahal ko rin mga iba pa kang kaibigan, pero sila yung pinakamahal ko mga kaibigan. Pangako, hindi kita iiwan. Well, siyempre, tuwan-tuwa ako na nag-dinner muna kami, tapos sinatid nila ako. Parang sarap ng pakiramdam. Thank you sa kanilang tatlo. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Ang kasama ni Rudy Fernandez hanggang sa huling hininga, ang pinakamatalik niya kaibigan si Senator Jinggoy Estrada. Senator? Hi, Manay. Oo. Anak, di ba ikaw ang kasama ni Rudy hanggang huli, di ba? Dahil na late daw si Bong nung pagpunta sa bahay, pero ikaw kasama kanya hanggang sa huli niyang hininga. Opo. Kasama ko po siya dahil tinawagan na po ako ni Darla bandang 5:30 ng umaga. Sinabi niya na pumunta na ako agad sa bahay. So, dumiretso na ako agad sa bahay nila sa White Plains. Ito naman at naabutan ko po si Rudy na umiingat. Ikaw daw ang nagbulong sa kanya na okay na, bahala na kami dito. Pwede ka ng Yung nakita ko yung monitor kasi na medyo flatline na. Tinanong ko si doktora, bakit ganito? So, sabihin niya sa akin, doktora, wala na. Sabi ko, kay The Boy, binulungan ko, sabi ko, nahirapan ka na, pare, pahinga ka na, kung nakakabala sa'yo, o sa pamilya mo dito. Yun lang sinabi ko sa kanya. Alam mo, naalala ko talaga, anak, nung nasa hospital tayong dalawa, tapos nung niyakap mo siya, tapos sabi ni Rudy sa'yo, hirap na ako. Naiyak ako nung nakita ko kayo nagyakap. Talagang ganun kayo ka-close. Talagang parang, sabi mo nga sa akin nung tayong dalawa nag-usap, pagka nawala si Rudy, parang nawalan ka na rin ng kapatid. Alam mo, higit sa kapatid pagtulingan namin ni The Boy, 20 years ago, ako siyang nakilala. Bagamat superstar special noon at magpag ngayon, he remained humble. Napaka-humble pa rin niya, tsaka very down to earth. Tsaka madali siyang pakisamahan. Kaya hindi kami nagka-problema sa samahan namin. Napakabait po niya tao rin. Halos wala akong kaaway. Tsaka di ba nagkaroon kayo ng problema for a time ni Senator Bong Revilla, ang naging peacemaker sa inyong dalawa ay si Actually, pag Rudy. nag-aaway kami ni Bong, personal man o hindi, ang laging tinatawagan namin si Rudy. Una ko tatawag kay Rudy, i-verbalize ko yung sama ng loob kay Bong, ganun din si Bong, sasabihin din niya yung sama ng loob niya sa akin kay Rudy. So, si Rudy nga nagagawa ng paraan para magkabati kaming dalawa. Bali, so yun talagang kaya niya ng may away sa aming magkakabarkada. At saka nakita ko rin kung gaano kamahal ni President Joseph Estrada si Rudy Fernandez, kasi nakita ko siyang dumalaw sa ospital at nung pagpasok niya nga ng kwarto, nung nakita niya yung sitwasyon ni Rudy, parang hindi din niya matiis, parang masakit din sa kanya makitang nasa ganung kalagayan si Rudy. Ganun din siya kalapit sa tatay mo? Malaman mo kasi nung nakulang po kami ng daddy ko sa veteran, silang po bibigan ko na dumalaw sa akin yung gabi-gabi. Nagdadala ng pagkain, hindi po ako iwanan. Bumaba po kami sa Malacanang. Siya po yung lagi namin kasama. Siya po yung lagi sumusuporta po sa amin. Kaya hindi ko po makalimutan yung mga tanong na yun na inalay niya po sa pamilya po namin. Kaya mahal naman po namin si Rudy. Sa ngayon, Senator, na wala na si Rudy, yung pa rin bang banding ninyong tatlo nila Philip Salvador, ni Senator Bong Revilla at kayo, ganun pa rin magiging katindi? Kayo pa rin ang tatay, yung parang mga tatay ng mga anak ni Rudy? Oo naman, kung tatay lang ng mga anak ni Rudy, wala nga problema yun. Pero dito lang kami tatlo. Kung ano yung pagkukulang ng yung pagkawala ni The Boy, kami na magbubunho. Kasi alang-alang kay Rudy dahil
talagang napakasakit para sa amin, sa kanyang pamilya, yung kanyang pagkawala. Senator, ano po ang last message niyo kay Lorna? Na Kay alam Lorna, natin sana- na ngayon ay talagang ganun pa rin ang sama ng loob. Tibayin niya yung kanyang loob, magpapatatag siya, at doon naman sa dalawang anak niya, si Rap-Rap at si Renz, Pati na din si Mark, Senator. at si Mark, huwag nilang pababayaan si Lorna, lalo na ngayon panahon nito, talagang napakasakit mawala ng isang mahal mo sa buhay. Hindi sa akin, at kung ano man ang kailangan nila, nandito lang kami. Handa na kami pumunta sa kanila o magbigay ng tulong sa kailangan nila kami. Maraming salamat po, Senator Jingo Estrada. Alam po natin na napakalaki ng loss natin ngayon, pero sana po matanggap natin lahat ito ng maayos. Maraming pong salamat.